So, ayan, naka-record tayo ngayon. So, paano yung take profit? So, meron tayong tatlo. So, yung first, so if ever mag-entry ka, gamitan mo ng long position. So, if ever, parang hindi tayo pwede mag-entry dyan. Pangit mag-entry. So, saan ba yung mga example natin kanina? So, ito, si SKL. Ayan, sobrang gulo. Galing natin to. Hindi na natin papahirapan pa sarili natin dyan. So, meron tayong long entry. Tapos sa long entry natin, nakapasok ka dito pero nag-drop pa siya. So pag drop niya, ito yung correction, mga slight correction. So sa correction na to, alam natin na 0.618 to siya kung ginamitan mo ng Fibonacci. Itong Fibonacci, imaginary lines. So di ba? Yan, nasa 618 tayo. So chances dito, nasa alas 3 na. Then mga alas 4 siguro, magpa-pump na to siya. So, ang pump nito, aabot yung dito. So, kung ito yung entry natin, pwede natin itong pasukan. Kung yung hindi pa nakapasok. So, first TP natin na option is yung fixed 1:2 ratio. So, paano ba yun? So, dito ka, long position, dito ka nakapag-entry. So, saan ba mag-stop loss? First previous low, second previous low, or third previous low. So, depende yan sa'yo. So, sa atin, yung medyo standard sa atin is second previous low. Pero, sa nangyayari ngayon sa market, medyo, anong tawag dun sa crypto, nangyayari yung mga week niya. So, sobrang lakas yung week niya na posible pa umabot dito sa third previous low. Yung mga week lang. So, since standard yung trade natin, pwede lang tayo dito sa second previous low. So, sa second previous low, TP options, 1:2. So, 1:2. Yan. Oops, ayan. So, if ever sa calculator natin, if ever yung risk mo dito is $10, so if ma-hit yung TP mo, meron kang $20 kasi 1:2. Pero kung gawin mo itong 1:3, yan. So, kung ma-hit yung TP mo, meron kang $30 kasi yung risk mo is 10. So, yung reward mo, since 1:3, meron kang 30. So, aabot yan kung 1:5 mo. Pero hindi siya, mostly pag ganito kasi, hindi naman talaga nire-respect ni market yung standard mo. Walang standard si market sa'yo. So, hindi siya gaano ka-effective. So, yung second option natin pag mag-TP is based on resistance. So, saan ba yung mga resistance? Meron na tayong video kung paano yung resistance. So, resistance natin dito is ito. Resistance siya. Bakit resistance? Kasi meron tayong 4 na candles dito sa 1 hour time frame na hindi siya makapag-breakout. So, resistance siya. So, next resistance. So, natatawag nating resistance kasi meron din tayong mga consolidating area dito na nangyayari. So, resistance siya dyan. So, second resistance natin is ito. Resistance din yan. Bakit resistance? Kasi after dito, wala nang nag-pump or hindi na siya nag-break. So, saan ba yung kumbaga reference din natin na strong resistance to siya or hindi lang siya fake out. Yung reference natin is ito. So, ito, second resistance. So, third resistance natin. So, pag third resistance na, pwede nga hanggang dito ka na agad. Kasi walang solid proof dito na nagre-resist siya. So, pwede ka hanggang dyan or kung gusto mo, since meron tayo ditong nangyari na parang lumalaban pa yung bull, so pwede mong i-consider to dito na resistance kasi
ang nangyari dito, lumaban pa yung bull, pero hindi niya kinaya. So, ibig sabihin, resistance din pala siya dito. Pero, isang candle lang yung binasihan mo dyan. So, medyo hindi siya ganun kalakas, pero at least, meron kang TP3 dito. So, TP4 mo is itong last resistance. So keep in mind din na pag magti-take profit ka, for example, resistance to, medyo slightly below ka sa resistance. Huwag mong on top sa resistance. Kumbaga, resistance dyan. So, medyo mababa ka konti sa resistance. So, resistance dito, mababa ka konti. So, ito yung resistance, mababa ka ng konti. Kasi para maunahan mo na yung iba. Huwag mong, kumbaga, take profit mo kay Bitcoin is 60,000. Tapos, anong nangyari, di ba? 59,998. After that, nag-drop siya ng 56K. Tapos, 1 month muna bago makaangat na naman balik sa 60K. So, naghintay ka ng matagal. So, kumbaga, instead na mag-set up ka ng mga take profit mo, mismo sa resistance, babaan mo ng konti para hindi ka mabara. So, ayan, ito yung, Sir, ano po yun, sir? Sir, pwede mag-entry sa SKL? Yes, sir. Kung gusto mo, kasi pwede naman talaga mag-entry dito pag ganito yung ginawa mo. So, for example, dito yung entry price mo, instead dito, pwede naman dito kung yung naka-entry na kanina. So, kung ngayon ka pa nakapag-entry, so kumbaga, medyo maswerte ka kasi nakapag-entry ka dito sa correction niya. So, mag-entry ka dito, ito yung entry price mo. So, stop loss mo, anong stop loss mo? Pwede ka dito sa second previous low or dito sa third previous low para hindi siya ganun kadali kainin. So, after dito, ito na yung mga take profit levels mo or kung kaya yung fixed take profit 1:2, 1:3. So, yan po yun, sir. Kung mag-entry ka, pwede mong gawin to. Ka-calculate mo using calculator. Meron kang, kumbaga ito, stop loss natin. Nasa third previous low tayo. 10.44%. So, meron kang 100. Tapos, 9.44%. Leverage is 10. So 1,000 USDT na yung pinag-trade mo dito. Tapos yung risk mo is 1%. So 1% ng 1,000 is $10. So kung 0.5% ng 1,000 is $5. So $5 lang yung gusto kong talo dito. So after that, itong position size, ito yung i-entryhan, ito yung gagamitin mo. So itong entry price naman is kung ano yung price sa pag-entry mo. So, ngayon is nasa 0.726. 0.726. Uy, ano yun? Ayan. 0.726. So, itong converted amount, ito yung gagamitin mo sa kung mag-futures ka. Pero kung mag-spot trading ka lang, itong 52 yung gamitin mo. So, kung ma-hit yung stop loss mo dito using 52 USDT, ang magiging talo mo lang sa trade na to is $5. So $5 then magkano naman yung profit mo dito? So kung baga dito 1:4 diyan mag 1:4 ka. So $5 for meron kang $20 dito. So yan yung risk management. So habang tumatagal na yung pag-trade mo tsaka malaki na yung capital mo, natural na yung risk mo is tataas rin. So kumbaga, meron ka ng $10,000 tapos yung risk mo is 1%. So 1% ng $10,000 is $100. So pag $100 na yung pinagre-risk mo dito, pag 1:4 siya, pag magpa-pump na siya,
meron kang $400 pag ma-hit yung take profit mo. So, ganun po yung mangyayari. So, same dito, stop loss natin nasa third previous low. So, medyo strategic siya. Kasi pag dito yung stop loss mo, pag dyan yung stop loss mo, meron namang chance na magpapump talaga siya hanggang dito na sa target TPs natin. Pero, mas mataas yung chance niya na titirahin muna yung stop loss mo bago siyang mag-pump. So, kung nasa dito ka sa second previous low, okay na din dito. Pero kung mas safer talaga yung gusto mo, pwede ka dito sa third previous low. Pero yun nga, yung stop loss percentage mo is lumalaki rin. So kung gusto nyong pasukan dito, pwede nyo namang pasukan. Kasi papasukan ko na nga yata dito eh. Okay. Thank you, sir. Oo. Kasi dito, kung tingnan natin, nagsusupport talaga siya sa 0.618. Tapos, siguro, alam naman natin yung time, di ba? Pag malapit ng alas 4, mangyayari is bulusok yung price ni market. So, yan po yun. So, yung disadvantage lang natin dito is, kung titingnan natin, hindi pa natatapos yung 1 hour time frame is, meron tayong cross dito. Pero, itong cross na nangyari dito, hindi pa siya tapos kasi nasa 46 minutes pa tayo bago mag-close yung candle. So, pwede nating hintayin yung confirmation, pero may confirmation man dito or wala, pag meron kang risk management, since nakikita mo na nag-support siya sa 0.618, pwede mo siyang pasukan. Kasi unlike sa traditional market, pwede mo pang hintayin. Well, dito sa crypto, itong current candle na to, kahit 5 minutes lang, may chance siya na biglang bumulusok. Like, ito dito, candle na to. Tapos, yung mga signs is, meron tayong mga downtrend signs or mga pababa yung price. Pero dito sa crypto, merong chance na bigla siyang bumulusok, ma-hit yung TP1 natin. After TP1, itong TP2 na naman. So, kaya, kailangan nyo talagang applyan ng risk management para if ever man mag-drop, which is itong stop loss natin is strategic naman siya. Like yung sinabi ko, pag nag-drop siya dito, so meron na tayong downtrend possibility. At if ever nag-drop pa talaga siya hanggang dito, wala na. Pag dito na yung drop niya, mas mataas na yung chance niya na mag-drop pa siya lalo. So, nagets ba yun? Malinaw, Yes, ma'am. sir. Okay ba? So, ayan. So, pwede pasukan dyan. Basta applyan nyo ng risk management. So, yung iba, pwede nyo i-review yung risk management kasi yun naman talaga ang importante. So, ayan. Meron tayong mga TPs. Ito yung based on 1:2 ratio or 1:4. Nasa sayo na yan. Tapos itong TPs natin is based on resistance. So, paano naman yung based in Fibonacci? So, pag based in Fibonacci, nasa high, itong high. Then, yung low. So, ito yung low. So, using Fibonacci levels, so, tanggalin ko muna itong mga resistance. Yan. So, dito, mag-a-add ako yung isa. Mayroong number dyan na isa ito. Yan. So, di ba? Same lang. Walang pinagkaiba. So, pwede ka dito mag-TP1, which is resistance din. Pwede ka dito mag-TP2, which is resistance din. Pwede ka dito mag-TP3, which is meron din tayong mako-consider siguro na resistance. Kasi
Titingnan natin, pero hindi naman siya ganun kalakas na resistance, di ba? Di ba dito, kita nyo yung wick. Yung wick niya dito. Yung line na to dito is kinukonsider talaga na support nung panahon na March 29. Kinukonsider siya na support dyan. Pero, yun nga, umakyat pa. So, mas mataas din ng chance dito na resistance siya. Kasi, kinukonsider yung lines na to, which is, hindi naman siya ganun anong tawag dun? Itong lines na to dito is, hindi pa natin alam to dito. Kasi wala pa to siya sa time na nandito. So, yung Fibonacci natin is, magbe-base siya sa lines na to. So, ito yung low. Tapos ito yung high. So, ayan. So, paano yung naging ganito? Ba't naging malakas na support siya? Tapos, nag-weak siya ng napakahaba. Like, ilang percent ba? So, mga almost 6%. Nag-drop siya ng 6%, tapos umangat din siya ng 6%. So, dahil sa Fibonacci natin dito, wait lang ha. Medyo malinaw. Ayan. Sa 0.382 sa Fibonacci na measure natin dito sa previous. So, since nasa latest na tayo, ito na yung Fibonacci levels natin. So, dito, kinonsider pa rin na resistance, which is support naman siya dito sa previously support. Pero ngayon, kinonsider na siyang resistance. So TP4 natin is yung kanina, yung sabi ko, na makukonsider natin pala rin dito na resistance kasi meron tayong green, which is sa araw na to or sa oras na to, lumalaban yung bull, pero kinapos. Kaya nakukonsider nating resistance din. Yung fifth TP natin or limang TP natin is ito na siya dito sa 0.78, which is resistance rin. So, di ba, ganun, halos magkapareha lang. So, yan. So, if ever nalampasan niya tong 5 stages na to, meron tayong chance na mag all-time high na naman dito or dito. So kung napansin nyo, yung based on resistance saka based on Fibonacci retracement, halos magkapareha lang. Nagets ba? Okay na. Gets mo. Oo. So, Yes, sir. So yan yung purpose or yung gamit ng Fibonacci retracement. So kumbaga, hula-hula siya pero meron siyang basihan. Kasi Sir, wala bang Fibonacci sa Binance, sir? hindi ako sure, sir, pero parang meron. Wait lang ha. Meron, sir. Meron ito. Fibonacci retracement. So, ayan. Same lang din sa trading view. So, yung sa Fibonacci retracement dito, meron naman sila trading view. So, merong original, merong trading view. So, ayan. So, sa trading view, saan ba yun? Ayan, dito. Fibonacci retracement. So, ayan. So, same lang din sa trading view. So, yan yung purpose ng Fibonacci retracement. So siguro meron iba na nakakita kayo na gumagamit ng Fibonacci, ano ba yung tawag ngayon? Itong extension. Ang purpose lang talaga nito is extension. Siyempre, extension lang. So, example ha. I-erase ko muna to. Paano ba yung extension? Mag-Fibonacci tayo dito. Yan. Meron tayong Fibonacci dyan. So, paano yung extension? So, minsan kasi itong extension, ito yung ginagamit ko para kunin yung take profit. So, kumbaga example natin ha.
So, dito ako Fibonacci. Tapos, dyan. So, nag-support siya sa 0618. Pag nag-i-extension ako, or magti-take profit, dito ako sa baba, tapos sa taas. Yan. So, ayan yung Fibonacci extensions natin. Pero, pag gagamitan mo lang din naman ng Fibonacci retracement, like ito, dito sa taas, hanggang sa baba, itong low natin sa 0618, kasi ito yung ano. So, halos magkapareha lang din yung, wait lang nga kasi i-precise natin. Yan, so, basically, walang magic sa extension na to. Kumbaga, halos pareha lang din sa, yan. So, yung levels nila, halos magkapareha lang. Kasi, Fibonacci lang naman siya. Kung baga, extension lang. Kasi, instead of magla-line ka ng ganito, pwede mong ilagay kahit saan. So, kumbaga dito, yan. Or kaya, ito yung mas main purpose niya para mas matinawan kayo. Ito yung Fibonacci natin. Yan, Fibonacci natin yan na. Yun lang. Ayan, Fibonacci. Tapos, mag-i-extension tayo. Saan ba tayo dito ito. Tapos dito sa top. So, basically, pareha lang sila. So, yung purpose ng extension na to is, if ever, dito sa Fibonacci mo, is yung tatanggalin mo tong mga higher portions na to dito. So, ayan. So, pag wala na yung higher portions natin, ito yung extension. Yan yung purpose ng Fibonacci extension. Instead of yung maraming linya, ginagamitan mo lang ng extension para makita mo pa yung mga Fibonacci levels. So, hindi siya ganun ka, wala siyang magic, kumbaga. So, like dito, pag magti-take profit ako, pwede kong tanggalin to using Fibonacci extension. Dito ako sa low, tapos sa high, tapos balik ka sa low. Kasi extension lang siya. So, ito na yung take profit natin. Dito. So, yan. Ito yung Fibonacci extension. So, meron pa kayong katanungan? Okay na? Mau. Oo. Kung magse-set ka ng TP, kung maglo-long ka tapos magse-set ka ng TP from low to high, 'di ba? Yung Fibonacci lines. Hindi, Mau. Kundi kung maglo-long trade ka, yung Fibonacci lines mo is dapat magbe-base ka sa high. So yung kumbaga ito yung long natin. Dito tayo maglo-long. So magbe-base ka sa high. Kung short term yung trade mo, pwede ka mag-base sa high na to dito. Mag-base ka sa high na to. Tapos ito yung low mo. So pag dito ka mag-high, ito yung low, dito yung low mo. So yung mga linya dito, so kumbaga dito ka pumasok. So itong mga lines dito sa baba, hindi mo na sila kino-consider na TP target kasi nandito yung price mo. So dito, pwede mong enable yung extension, kumbaga, kasi ayan, yung mga TP lines mo, ito nang sa itaas, itong 0618, itong 07, ito, ano yan.
Okay. Yan. So, Okay, ganyan, okay. pag nakalong ka, so ganyan yung Fibonacci mo. So, if ever, Kung mag-short mo, kung mag-short ka naman, so, saan ba tayo pwede mag-short dito? So, for example, ito, mag-short ka dito. Dito ka mag-short. Yan, sa level na yan, mag-short ka. So, pwede kang mag-start ka sa low. So, saan ba yung low dito? Ito yung okay. so, saan ba yung high? So, yung high is yung saan ka short. So, yan yung high. So, yung take profit levels mo is ito na yung mga ito sila. Yan. Okay, Mau. Gets. So, umabot pa nga siya hanggang dito sa 60618. Ito sa 1.618. So, after yung sabi ko nga nung una, so after dito pag umabot siya sa level na to, medyo malakas na yung 1.618. So, ito na naman yung nangyari. Paakyat na naman siya. So, pag akyat niya, so paano ba mag-set ng ano yung tawag? TPs dito pag naka-entry ka dyan sa 618. So, dito ka na naman sa high. Tapos dito ka sa low. So, ito na yung mga take profit mo. So, di ba? Take profit ka dyan. So, anong nangyari? So, ang nangyari, nag-resistance siya sa 0618. So, pag resistance niya dyan, pwede ka na naman mag-short. So, mag-short ka dito kasi nakita mo, nag-resistance siya. So, pag mag-short ka, dito ka na naman sa low. Tapos, sa high. Yan. Same pattern, paulit-ulit lang yan. Hindi nyo ito malaman sa iba. So, ayan. So, Yes, Mau. Sa'yo lang, Mau. Sa imo ara, Jod. So, pag kung mag-short ka dito, ito na naman yung take profit levels mo. So, itong 0.2, hindi to siya masyadong, anong tawag dyan? Hindi siya masyadong ganun ka-importante. Kasi, sino bang magti-take profit ng ganun lang kaliit? So, yan. So, pag nag-short ka dito, ito na naman yung take profit mo. So, ayan, umabot pa siya ng 0618. So, nandito ka na sa 0618. So, after 0618, nag-support siya sa 0618. Dito, nag-resistance siya sa 0618. So, mag-Fibonacci retracement ka na naman. So, ayan, hanggang 0618 kasi ito na naman yung support mo. So, tanggalin ko na to kasi ang gulong tingnan. Kahit dito na lang, ayan. So, pag nag-long ka dito sa 0618, which is we considered or the trader or the market considered 0618 as golden ratio with proper risk management, medyo mataas-taas yung chance mo dito. So, ito na yung measure natin from high to low. 0618, nag-long ka dito. Ito na naman yung mga take profit mo. Okay. Diba, ang dami nating dinaanan. Mabot pa tayo dito, nag-short tayo dito after nag-short, nag-long tayo dito sa 1.618, tapos after 1.618, nag-resistance siya sa 0618, after resistance niya, nag-short ka na naman, pag short niya, nasa 0.618 ka naman dito. So, possibility, pag nag-pump siya, pwede tayong aabot dito sa price na to sa 0.75. So ngayon 0.72. So aabot tayo sa 0.75. But based on market structure, since ito yung market structure natin, pataas siya, uptrend siya, possibility wave 5 natin is dito. So if ever dito lang siya, dyan lang siya, or dito lang tayo yung hangganan niya, so likely mag-drop pa lalo yung market. So mag-drop pa siya. Saan siya mag-drop? Yan. So ganito yung mangyayari. So, yan.
So yan yung mangyayari sa kanya. Pero since naniniwala tayo na uptrend siya at break out siya sa previous resistance, so dito yung target natin. So if ever naman hindi siya aabot dito lang or dito magdo-double top siya. So double top tapos 0618 or ito. So itong tatlo lang yung pagbabasihan natin. So kung hindi siya makabreak, dito tayo. Pag makabreak siya, dito tayo or dito pa. Or pwede pa natin malampasan yung previous high, previous ito. Pwede pa natin malampasan. Pero dito sa Fibonacci, hindi ko na dinagdagan kasi medyo marami ng pagdadaanan bago marating tong mga price na to. So, bago ka makarating dito, magko-consolidate na naman siya dito. Tapos pag-consolidate niya, dito. Tapos, dito. Ganyan. So, matagal pa. Pero at least, pag na-hit na yung mga take profits mo, doon na natin na, kumbaga, pwede na naman tayong pumasok. So, ganito yung nangyayari. So, ganun paggamit ng Fibonacci. Kahit Fibonacci retracement, keep in mind na hindi siya sapat kung hindi nyo in-applyan ng other indicators. Like, kumbaga, erase na natin ang gulo. Ang best combination talaga ng Fibonacci is yung sinabayan mo ng trend line tsaka RSI. So, basically, okay. Alam nyo na yung trend line, yung ganito. Yan, trend line yan, no? Di ba? Magic trend line. Pero, kung gamitan din natin ng Fibonacci, so magic, 618. So, halos magkapare-pareha lang.